Bayan, may kakilala ka ba dyan na sobrang tapang ng amoy ng kilikili? O ikaw mismo, hindi mo maintindihan, kahit anong gamit mo ng deodorant, nangangamoy pa rin ang kilikili mo. Ito kabayan, panoorin mo. Napakasimpleng bagay, karamihan hindi alam. Okay? Kasi may pasyente ako ngayon ito. Isa ito na remarkable kasi sa akin dahil sa sobrang tapang ng amoy ng kilikili, kabayan. Okay? Kahit doblehin ko pa yung mask ko, kahit na may ex-host naka-on pa yan, talagang yung amoy dito sa loob ng kwarto, ibang-iba talaga, kabayan. Almost 80% ng nililaser ko dito, kabayan, sa totoo lang, hindi ko talaga ang amoy. Kaya, in a good way, in a good manner, sinasabihan ko talaga sila, okay? Na ganito gawin nyo para mabawasan o matanggal yung pangangamoy ng kilikili. Sinasabi ng iba, bakit ba? Diba? Yang amoy na yan, sabi nila, macho ang tingin ng iba. Lalaking lalaki. Pero hindi. Pag ikaw nagpa-laser ka, kailangan matanggal yan. Pag pumunta ka dito sa susunod. Alam mo ang sinasabi ko sa kanila? Sinasabi ko lang naman in a manner na hindi sila ma-offend, kabayan. Kasi ganun yung paniniwala nila kapag may amoy, matapang. Parang ganun. Yung last na pasyente ko ngayon, dahil sabi ko remarkable, kabayan, dahil dun sa sinabi ko na pwedeng pamamaraan na matanggal yan, isang local, okay? Nagdala. Ano? Sir, ano yan? Oo, bato. Ano, repack na natin? Gumagamit ka ba na to? Ayan kristal, kabayan. Ha? Baka mapagkamalan pa tayo nito na ano. Shout out po sa lahat ng gumagamit ng tawas. Tanong ko, kabayan, matagal ka nang gumagamit ng tawas, pero alam mo ba kung anong chemical name niyan o ano ang chemical na nandyan? Hindi mo alam na. Alam ko lang tawas. Karamihan ganun. Hindi alam ko ano ang chemical na nandito sa tawas. Ang tawas, kabayan, bakit ito kristal? Maganda-ganda. Okay? Alam nyo na sa gumagamit. Ganitong-ganito ba yung ginagamit? Yung karamihan na nabibili ay powder. Okay? Parang, siyempre, para mas mabilis ipahid, ganito. Pero ganito yung binili ng pasyente. Binigay ito ng pasyente, kabayan, ha? Kasi gumagamit siya ng tawas. Sabi niya, ibigay ko daw sa ibang mga pasyente ko. Para at least makatulong man lang daw. Isipin niyo yan? Kaya siya nagdala nito. As in, kabayan, isa siya sa nag-confess dahil dun sa sinabi ko sa kanya na talaga natanggal yung amoy. Tuwang-tuwa siya, kabayan. Kaya iniwan niya to, yung ginagamit niya, kasi bumili siya ng madami sa Filipino store. Okay? So ito, kabayan, ang chemical component nito ay ito. Bakit siya crystallize? Dahil ito ay hydrated aluminum potassium sulfate. Kaya siya crystal. Okay? Pero alam nyo ba, may iba pang tawag sa tawas? Tingnan nyo dyan sa label na yan. Nakikita nyo dyan, potassium alum, soda alum, aluminum alum, ammonium alum. Pero ang pinaka-common, kahit yung nabibili dyan sa bangketa sa atin dyan sa Pilipinas, ang common is potassium alum. Ito yun. Okay. Ngayon, alam mo na, iba-ibang tawag dyan. Bitinin muna kita. Bago sa ginawa sinabi ko sa pasyente. Alam nyo ba yung tawas ay ginagamit din yan as pagkakalam ng karamihan, deodorant. Ginagamit din yan as astringent, kabayan. Ginagamit din yan as mouthwash. Kadalasan dyan, yung ginagamit sa isang component na inilalagay dyan sa mouthwash at sa mga toothpaste natin, okay? Aluminum or potassium sulfate. Meron yan dyan. Huwag kang mag-alala, kabayan. Kapag ikaw gumagamit ng tawas, it's a natural, safe way na gamitin ito dahil hypoallergenic naman siya. Isang confession lang ng pasyente na talagang effective talaga. Kahit sino siguro dito na manonood na gumagamit ng tawas, mas pipiliin nilang gumamit ng tawas kaysa sa mga deodorant. Shout out po sa inyo. Comment down below ka dyan kung ikaw gumagamit ng tawas. Isipin mo, napakamura pero napaka-effective. Okay? Hindi po ito anti-perspirant.
Okay? Bagkus, ito po ay para ma-eliminate yung bad odor na napoproduce ng bakterya. Hindi niya sinasara yung pores ng inyong mga skin. Regular ka pa rin na kung ikaw ay nagpapawis ka, pero ang ini-eliminate niya yung amoy na pinoproduce ng bakterya. Maganda ba? Hindi? Oo, maganda. Dito sa pasyente na nga lang, sa totoo lang, inaamoy ko pa ng ganyan yung kilikili niya. Ang ano ko lang kasi, hindi ko siya pwedeng mapicturan kasi syempre, nung humingi ako ng pahintulot, sabi niya, no need. Oh, binigyan naman daw ako nito para ma-vlog ko. Bakit ko sinasabi na hindi lang pang deodorant o ginagamit din pang astringent? Kayo kung meron kayong small cuts, pwede nyong ilagyan ng tawas yan. Okay? Antiseptic para mag-stop din yung bleeding at para hindi maano yung bakterya. At ito kung kayo sa mga mahilig mag-ahit dyan, okay? Para at least maiwasan nyo yung pagkakaroon ng butlig-butlig dyan, pagkatapos nyong mag-shave, pahiran nyo ng tawas. It acts as soothing agent para hindi magkaroon ng adverse effect kung kayo mali ang pag-shave nyo, lagyan nyo ng tawas na. Okay? Tawas lang, wag nang lagyan ng kahit anong mga cream yan. Kung ikaw naman ay may hemorrhoids, may pag-aaral ka ba yan? Okay? Ang gagawin mo lang dito, sa lahat na may mga hemorrhoids, maganda din itong tawas. Gawin mo lang 1 part ng tawas at 5 parts ng tubig. I-dissolve mo lang doon. Tapos yan ang panghugas mo doon. Pwede niyang, lalo na kapag yung hemorrhoids mo nagbi-bleed na, ay pwede niyang i-prevent o i-minimize yung pag-bleed. At the same time, pwede niyang i-treat yung hemorrhoids mo. Maalala nyo, kung meron kayong mga canker sores, yung meron kayong, diba, meron nilalagay dyan, ano bang tawag? Singaw! Kapag may singaw, diba, pinapalagyan ng tawas. Maganda po yun. Okay? Huwag kang mag-alala. Yan po ang safe na paraan para at least mabawasan yung canker sore, yung pagkakaroon ng singaw. At bakit ko naman sinasabi na ito ay magandang pang mouthwash? Kung nagtitipid ka at wala kang pambili ng, alam mo naman yung mouthwash na yan is money, nagsasayang ka ng pera. Ayan ganito na lang gagamitin mo sa mouthwash. Bakit ko sinasabing magandang mouthwash? Kasi kung yan lang din ang inilalagay, may content kasi na ito karamihan hindi alam. Naglalagay din sila ng tawas dyan sa ating mga toothpaste at saka yung ginagamit ng commercial mouthwash. Meron yan. Tingnan nyo dyan. Chemical name ang nilalagay po dyan. Okay? Nakikita nyo dyan. Potassium sulfate. Ayun yun. Okay? Aluminum potassium sulfate. Patawas lang yun. In short, tawas. Yan ang nilalagay sa mga toothpaste yung iba. So, ang ginagawa niya is to protect your teeth from tooth decay. At pinoprotektahan niya din yung gums mo. Okay? Kaya maganda na pang mouthwash. So, ano ngayon ang ginawa ng pasyente ko? Di ba? Ang tagal. Ang dami kong sinabi muna. Hindi, ganyan naman talaga eh. Ang ginawa ng pasyente ko, yung sinabi ko sa kanya mismo, okay, kaya nawala yung amoy at pumuti yung kanyang kilikili sa paggamit nito. Dahil dinescribe ko yun. Kumuha ng bote, dinisolve niya tong tawas. Okay? At nag-slice siya ng konti sa lemon. Nung balat ng lemon o balat ng orange, sinama niya doon. Okay? Sinama niya doon sa solution at yun ang ini-spray niya everyday. Kabayan, kapag kayo nagtitipid, pwede nyong gawin yan. O yung balat ng orange o kaya balat ng lemon, kaysa naman tinatapon mo, gawin mong useful. Okay? Napakasimple lang, kabayan, pero tingnan mo naman ang epekto sa mga pasyente. Marami din ang gumagawa ng mga pasyente ko sa nililaser ko, kabayan. Which is maganda ang effect. Sabi ko minsan di ba? Ang bango, lalo na sa mga locals. Nga eh. Hindi na ako bumibili ng, isipin nyo, bumibili lang sila ng deodorant na worth 500 real na deodorant. Sabi ko, at least, sabi niya, 5 real lang.
Yun lang pala ang magkapag-tanggal ng amoy ng kilikili ko. Okay? So kabayan, yung ang gagawin mo, dissolve mo lang ito, ulitin ko sa tubig. Okay? And then lagyan mo ng hiwa-hiwain mo lang ng konti-konti yung balat ng orange o kaya lemon. Ano mo doon, tapos yun ang spray mo. Okay? Napaka-effective kabayan. So guys, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.